Dear Binibini, lahat tayo may kwento sa buhay. Nasa atin na lang kung anong kwento ang gusto nating mangyari. Dahil tayo rin naman ang gagawa noon. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rochelle, Tubong Laguna, at isa na ngayong mahusay na negosyante. Na kahit ako sa sarili ko ay hindi makapaniwala sa aking narating ngayon. Umpisan ko ang aking kwento nung ako ay dalaga pa lang. Isa akong anak ng magsasaka at tindera ng gulay. At sa murang edad ko, nakita at naramdaman ko ang kahirapan naming pamilya. Ako ang panganay sa mga magkakapatid. Kaya ramdam ko magkaroon ng responsibilidad sa buhay. Breadwinner, ika nga. Dahil sa gusto kong makatulong sa aking mga magulang, pagtapos ko ng high school, nagpaalam ako sa kanila na magtrabaho na. Nung una ayaw ni nanay, pero dahil sa kakulitan ko at sinabi kong marami kaming magkakapatid na kailangan matugunan ang pangangailangan sa school at mga bibilhing mga projects, pumayag na rin naman siya. Nag-apply ako bilang tindera sa peryaan ng mga pagkain. Napagkaminsan ay nasasabak din ako sa pagbabantay at pag-ooperate ng color game. Na hanggang isang araw ay napansin ko ang isang lalaki na laging nakatingin sa akin. Ako naman ay sanay na dahil maraming nangliligaw sa akin. Pero binabasted ko sila dahil ayaw ko pang magkaroon ulit ng responsibilidad bilang nobya ng kung sino man. Focus kasi ako sa pamilya na makatulong. Hindi naman kasi sa pagmamayabang Binibini ay maganda daw akong babae. Maputi, makinis ang balat at matangkad. Kaya naman punahin ako ng mga kalalakihan. Hanggang isang araw napansin ko na naman ang isang lalaki na yun dumating na dating nakatingin sa akin. Hindi naman ito nakibo, pero ang mga mata nito ang nagsasabing gusto ko niya. Napansin ko na may mga kasama siyang dalawang lalaki na nakatingin din sa akin. Kaya naiilang ako hanggang sa kumonti na ang mga naglalaro. Lumapit ang isa sa akin at sinabi nitong may gusto raw sa akin ang kasamahan nila. Yung lagi nakamasid sa akin na akin napupuna. Torpe daw ito kasi sa babae. Kaya siya na lang ang lumapit at ipapakilala daw niya ako sa kanya. Siya daw si Gilbert na mahiyain at ngayon lang daw nagkagusto sa babae. At ako nga daw iyon. Ako naman ay nagulat dahil ang barkada nito ang nagsasalita para sa kanya. Hanggang isang araw ay inabagan nila akong umuwi ng bahay sa daanan. Kinausap ulit ako ng barkada ni Gilbert na kapag nagkagusto daw ito ay bihira lang, kaya daw gustong gusto niya na akong makasama. Hindi ko alam Binibini na iyon na pala ang araw ng pagbabago sa aking buhay. Ang pilitang napangasawa, ang lalaki na ni sa hinagap ay hindi ko akalaing magiging asawa ko. Dahil nung araw ding iyon ay pumunta sa bahay namin upang ihatid ako. Ayoko sanang pumayag pero pinilit nila ako. Pagdating sa bahay, sila na mismo ang nagpaalam sa aking mga magulang na si Gilbert daw ay manliligaw sa akin at gusto raw akong maging nobya. Hindi nagsasalita si Gilbert, mga barkada niya lang. Narinig iyon ng aking nobyo na sana ay dadalaw sa akin. Patagulang kami nun. Kaya labis siyang nasaktan sa nangyayari sa aming relasyon. Natatakot daw siyang magkahiwalay kami. Pero pinakalma ko siya at sinabing hindi mangyayari yon. Gusto na nga niyang itana na lang ako, ngunit ako na lang ang nagsabing
Hindi ko pa kayang mawala sa poder ng mga magulang ko. Hindi ko alam na ganoong kaseryoso ang barkada ni Gilbert na intensyon na mapangasawa talaga ako. Isang araw, nang ako'y umuwi muli, ay inabangan na naman ako ng mga ito sa aming daanan. Ngunit naging marahas ang paraan ng pagkuha nila sa akin. Isinakay nila akong pilit sa kanilang sasakyan. Nag-iiyak ako at nagpupumiglas pero wala akong nagawa, kundi ang sumunod na lang sa gusto nila. Natatakot kasi ako na kung anong gawin nilang masama sa akin. Dinila nila ako sa isang bahay bakasyunan at merong caretaker na nag-aalaga roon. Nang sa wakas ay may magsalita na at si Gilbert iyon. Nag-iiyak ako at nagpupumiglas pero wala akong magawa kundi ang sumunod na lang sa gusto niya. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita sasaktan, ang sabi niya. Ikinulong ako nito sa isang kwarto na nag-iiyak ulit. At nagwawala, pero parang naging bingi lang ito sa mga sigaw ko. Dumating ang gabi. Pinakain niya akong pilit pero ayaw ko. Hindi ko ginalaw ang pagkain. Kaya naman sa awa niya sa akin ay sinubuan niya ako. Pero hindi ko tinanggap. Umalis na ito sa kwarto. Sa totoo lang binibini, takot na takot ako. Nang oras na yon, nanginginig ako at hindi mapatid ang luha ko sa kaiiyak. Hanggang sa naging madaling araw na, nagising ako. Nakita ko si Gilbert na nakatayo sa pintuan at dahan-dahang lumapit sa akin. Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lalapit. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako ginaganito? Ikaw, gusto mong umiiyak ang mga babae? Paano ka mamahalin yan? Pakiusap. Iuwi mo na ako. Ngunit nagbingi-bingihan lang siya. Kaya naman ay nanahimik na lang ako dahil wala rin namang saysay ang pakiusap ko. Hanggang sa maya-maya ipinilit nitong makipagtalik sa akin. Napalag ako. Pero sa sobrang lakas nito, ay wala na akong nagawa. Pagkatapos ay nag-iiyak ako at pinahidan niya ang luha ko. Pero sinampal ko siya. Saka ako siya pinagsusumbatan. Nakuha na nito ang aking pagkababae. Nagsorry siya at sinabing kaya niya lang daw nagawa yon dahil mahal niya ako. Para raw siguradong hindi na ako makakawala sa kanya. Kinabukasan inuwi niya ako sa bahay. Natulala. Kaya naman nag-alala ang mga magulang ko. Pero nangako naman siyang at sila ng barkada niya na pananagutan niya ang nangyari sa amin at pakakasalan ako. Wala nang nagawa pa ang mga magulang ko kundi ang ipakasal ako sa taong hindi ko gusto. Dahil noon binibini. Ang panahong iyon ay kung sinong mayaman ay nagagawa nila ang gusto nila sa pera. Pero si Gilbert ay mahirap lang. Tinutulungan lang siya ng barkada niyang mayaman upang mapangasawa raw ako. Sila ang gumagastos lahat sa kasal. Nang tanungin nga ako ng pari kung mahal ko daw ba ang lalaking nasa harapan ko, ay ang tagal kong sumagot. Dahil labag sa kalooban ko ang nangyayari sa kasalang ito. Kung hindi lang iniisip ko ang mga magulang ko na masasadlak sila sa kahihiyan. Nagsama kami binibini sa iisang bubong. Binigyan kami ng panghanap buhay na pigiri ng barkada niyang mayaman. Hanggang sa isinilang ko na nga ang isa kong unang anak sa kanya.
Dahil sa narito na ako sa sitwasyon ay wala na akong nagawa pa. Masipag naman siya at maasahan sa bahay. Kaya kahit papano ay gumaan na rin ang loob ko sa kanya. Pero iba talaga, yung pakiramdam na mahal mo talaga ang itong taong itong makakasama mo. Ang balita ko sa nobyo ko ay umalis ng probinsya namin sa sama ng loob sa akin. Kaya iniyak ko na lang yon at nagpateanod sa agos ng buhay. Nadagdagan kami ng anak, naging 4 na sila. Masipag mag-alaga ng baboy at magtanim ang asawa ko, kaya hindi kami nagugutom. Kaya lang, dumating ang araw na humina na ang katawan niya. Hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Kaya ako ang nakatoka sa pag-aalaga ng baboy. Sa totoo lang binibini, pagod na ako. Pero wala akong magawa, kundi harapin ang sitwasyon, alang-alang sa aming mga anak. Nariyan na sa budget namin ng pagkain ay nahati pa sa gamot na pang-maintenance ng asawa ko. Kaya nahirapan talaga ako. Naisipan ko na yung napagbilhan ng baboy na 1,000 na lang ang natira. Last money na namin yun. Kaya naman ay inisip ko na pwede ko tong ipangtinda. Hanggang sa naisipan ko ang tsinelas. Dahil medyo malapit lang ang bilihan ng maramihan at namili ako sa Liliw. Ipinangpuhunan ko ang pera at nakabili naman ako ng marami-rami. Iba't ibang design. At iyon ang pinagsimulan ko. Sa hirap ng dinanas kong buhay, binibini. Mahilig na akong sumugal. Kaya kung malugi man ang puhunan, ay okay lang. At babangon muli ako alang-alang sa aking mga anak. Nagsisilakihan na kasi sila ngayon. Pumwesta ako sa mataong lugar upang lahat ng dumadaan ay makita ako. Naglatag ako ng isang kumot sa semento at dinisplay ko ang aking panindang tsinelas. Sa una, matumal. Pero nang lumaon, ay lumalakas na ang aking paninda. Kaya inipon ko ang tubo at puhunan. Ipinambilo ko ulit ng tsinelas. Ayun, nag-boom na nga ako. Nakakabili na rin ako ng gamot ng asawa ko. Maging ang asawa ko ay naninibago sa akin dahil sa inuuwi kong pera. Kaya sabi ko, huwag siyang mag-alala dahil sa malinis na paraan ko naman iyon kinuha at naani. Naalala ko noon ang asawa ko nang malakas pa siya. Nasa bahay halos siya ang gumagawa. Ayaw niya na kasi akong napapagod pero ngayon ako na lang lahat. Lumago na ang negosyo ko. Nagdagdag na rin ako ng ibang paninda. Damit, sapatos. Natuklasan ko sa sarili ko na magaling pala ako na negosyante. Napalago ko ang 1,000. Kaya tuwang-tuwa ako. Hanggang sa isang araw nagulat ako nang may biglang tumawag sa akin. Ang asawa ko daw ay isinugod sa ospital. Naging malala na kasi ang sakit nito. Hindi na kinakaya ng gamot. Hanggang sa pumanaw na nga ito. Noon ay naluha ako. Hindi dahil sa mahal ko siya, kundi sa tagal din ng pinagsamahan namin ay na-appreciate ko din ang mga nagawa niya sa aming pamilya. Ipinagpatuloy kong mag-isa ang buhay ng aking pamilya, binibini. Naging single mother ako. Tuloy ang negosyo ko na sa pagpapalago. Sa ngayon binibini ay may 2 na akong tindahan. Ang sa akin ay karinderya at tindahan ng mga damit at mga tsinelas at sapatos.
At ang isa naman ay ibinigay ko sa aking anak na bunso upang makapagnegosyo din siya. Yun lang naman kasi ang maipapamana ko sa kanila, ang diskarte sa pagpapalago ko ng negosyo. May naipundar na rin akong lupa at bahay. At sa ngayon, nais kong bigyan din ng negosyo ang isa ko pang anak na lalaki. Sa lahat ng balakid sa aking buhay, di ako sumuko. Ginawa kong inspirasyon ang aking mga anak at pinagdaan ng hirap sa buhay. Sa ngayon, masaya na akong single pa rin at sa pagpapalago ng negosyo ko. Doon ko na lang iginugugol ang aking buhay. Maraming salamat po at sana'y naging inspirasyon ang aking kwento sa inyong buhay. God bless us all. Nagmamahal, Rochelle.